Sa Pilipinas, sa populasyon na 60 taong gulang pataas, wala pang 2 sa 10 tao ang nakakaramdam na ang kanilang memorya ay tulad pa rin ng dati. Ang natitirang 8 ay hindi naalala ang pangalan, nakakalimutan kung ano ang gagawin at hinahanap ang susi 3 beses sa isang araw. Ngunit may mas nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa kanila ay kumakain ng itlog araw-araw. Perpektong pakain, mayaman sa protina at choline na mabuti para sa utak. Ngunit bakit bumababa ang memorya? Hindi ibig sabihin na masama ang itlog. Ang itlog ay tiyak na mabuting pakain. Musika. Ngunit makaibigan, may isang bagay na mas gusto nga utak kaysa sa itlog. Ito ay isang paaral na inilathala ng Koponan ng Pananaliksik mula sa Harvard Medical School noong 2023. Ang grupo na kumonsumo nito araw-araw ay may bilis ng pagbaba ng cognitive function na 34% na mas mabagal. Musika, ang ma-score sa pagsusuri ng memorya ay average na 21% na mas mataas. Sa video ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang isang bagay na ito, bakit hindi sapat ang itlog lamang at ano ang tunay na dahilan ng pagbaba ng memorya pagkatapos ng 60 taong gulang. Musika, sige simulan natin. Magandang araw po sa inyo. Ako si Dr. Victor Pastua. Matagal ko nang pinaaralan ang kalusugan ng utak. Sa aking klinika, palaging naririnig ko ang masalita na ito. Lately ay madalas akong makalimot. Malinaw na kilala ko ang tao pero hindi ko maalala ang pangalan. Binuksan ko ang pinto ng ref at nakalimutan ko kung ano ang kukunin ko. Ano ang kinain ko kahapon ay malabo na ang alaala. Kung may ganitong sintomas, karamihan ay tinatanggap nila ito ng ganito. Ang utak ko ay matanda na. Namamatay na ang selula, walang magagawa. Ngunit mga kaibigan, hindi ito problema ng patanda ng utak. Sa nakalipas na 10 taon, may pinakabinibigyang pansin na resulta ng pananaliksik sa larangan ng neuroscience. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng memorya ay hindi ang mga selulang utak mismo, kundi ang kapaligiran na nakapalibot sa mga selulang utak. Madali kong sasabihin, kahit gaano kaganda ang bini, kung marumi ang lupa ay hindi ito tutubo. Gayon din ang utak. Kahit gaano karami ang itlog na kinakain at kahit gaano karaming supplement ang iniinom, kung puno ng pamamaga sa utak, ang mga nutrient ay hindi may parating ng maayos. Kaya ang memorya sa huli ay hindi problema gaano karami ang paggamit ng utak. Ito ay problema gaano kalinis ang kapaligiran kung saan gumagana ang selula ng utak. Sa sandaling ito, ang inyong utak ay nasa digmaan. Ang free radical ay umatake sa mga selulang utak. Ang stress hormones ay pinuputol ang mga koneksyon ng nerbiyos. Ang mga micro-inflammation substances ay namumuo sa iba't ibang bahagi ng utak. Sa digmaang ito, kung matatalo ang utak, bumababa ang memorya. Lumalabo ang konsentrasyon, nagiging mabagal ang pahuhukom. At kung matagal itong magpatuloy, maaari itong humantong sa dementia. Sa katunayan, sa mga kamakailang pag-aaral, nagbabago ang pananaw sa dementia. Ang demensya ay hindi simpleng sakit na dulot ng pagtanda ng utak, kundi sakit na dulot ng akumulasyon ng chronic inflammation sa utak. Ang Koponan ng Pananaliksik mula sa University of Cambridge sa UK ay nag-anunsyo na pagkatapos suriin ang utak ng mga pasyente ng dementia, ang antas ng inflammation ay average na 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na tao. May inflammation na nanggagaling sa utak mismo, ngunit malaking bahagi ay nanggagaling sa katawan. Ang inflammation na nasisimula sa bituka ay gumagalaw sa pamamagitan ng magadaluyan ng dugo patungo sa utak. Dapat titigil ito. Upang mapanatili ang memorya, hindi sapat na pangalagaan lamang ang utak. Dapat bawasan ang inflammation sa buong katawan. At dito ang pangunahing papel ay ginagampanan ng isang bagay na ito na aking sasabihin ngayon.
Ang basic set para sa memorya ay 3. Malinis na dugo, sapat na oxygen at maayos na paghahatid ng enerhiya. Ang 3 ito ay dapat maging kumplito upang gumana ng maayos ang mga selula ng utak. Ngunit kapag may inflammation, lahat ng 3 ay nahaharangan. Nagiging makitid ang mga daluyan, nababawasan ang suplingang oxygen at napuputol ang landas ng paghahati ng enerhiya. Kaya ang pagkontrol sa inflammation ay ang unang hakbang upang mapanatili ang memorya. Kung gayon, saan ba talaga nagsisimula ang inflammation na ito, mga kaibigan? Buksan ninyo ang inyong bibig sandali. Hindi kailangan ng salamin. Gamitin ang dila upang mahimas ang gilagid. May naganap na ba kayong pagkakadikit o pagdurugo ng gilagid? May naiwan ba sa toothbrush na dugo kapak ng sipilyo? Ito ay hindi simpleng problema sa bibig. Ito ang simula ng inflammation patungo sa utak. May pag-aaral na inilathala ng US National Institute on Aging noong 2021. Ito ay malaking pag-aaral na sumubaybay sa 6,000 matatanda na 65 taong gulang patas sa loob ng 26 taon. Ang resulta ay nakakagulat. Ang matao may sakit sa gilagid ay may 7 beses na mas mataas na panganib na makaroon ng dementia. Ang taong madalas makdugo ang gilagid ay 2 beses na mas mabilis ang pagbaba ng cognitive function. Bakit ganon? Sa bibig ay may higit sa 700 uring bakterya na naninirahan. Karamihan ay hindi nakakapinsala. Ngunit kapag may inflammation sa gilagid, ang nga bakterya na ito ay tumutulo sa mga daluyan ng dugo. Ang nga capillary sa gilagid ay napakanipis. Kapag may inflammation sa masiwang na iyon, pumapasok ang bakterya. Gumagalaw sila sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo at sa huli ay nakakarating sa utak. May blood-brain barrier sa utak. Ito ay protection na hadlang para sa utak. Karamihan sa mga substance ay hindi makakadaan. Ngunit ang ilan sa maoral bakterya na ito ay nakakapenetrate sa hadlang na ito. Lalo na ang bakterya na tinatawag na Porphyromonas gingivalis. Ang toxin na inilalabas ni bakterya na ito ay nagpapahina sa blood-brain barrier. Kapag gumuho ang hadlang, ang mga inflammatory substances ay bumubuho sa utak. Sa katunayan, may mga resulta ng pag-aaral na natagpuan ng oral bacteria na ito sa utak ng mga pasyente ng dementia. Ito ay isang papel na nalatala sa journal na Science Advances. Noong 2020, sinuri ang utak ng 53 Alzheimer's patients. Sa mga iyon, 96% ay may bakas ng Porphyromonas gingivalis bacteria. Kaya ang ngayon ng mga researcher ng dementia ay binibigyang pansin ang bibig dahil dito lumalabas ang sabi na ang unang hakbang sa pag-iwas sa dementia ay ang pagsipilyo. Sipilyo ng 3 beses sa isang araw, sipilyo bago matulog paggamit ng dental floss o interdental brush. Ito ay paraan upang maprotektahan ang utak. Ngunit mga kaibigan, may mga taong hindi sapat ang pagsipilyo lamang. Ang taong madalas matuyo ang bibig, ang taong barado ang ilong kaya sa bibig. Humihinga ang taong ito ay natutuyo ang bibig. Kung nababawasan ang lawi, nagiging magandang kapaligiran ito para sa pagpaparami ng bakterya. May antibacterial components sa lawi. Kapag natuyo ang lawi, nawawala ang protection na iyon. Lalo na ang taong natutulo na nakabuka ang bibig. Ang taong kapag gumising ay masakit ang lalamunan at tuyo ang bibig. Ang taong may puting-kuting sa dila. Ang taong ito ay tumataas na. Eksplosibo ang oral bacteria habang natutulo. May paaral na nagsasabi na kung 8 oras natuyo ang bibig, ang bilang ng bakterya ay maring tumaas ng 10 beses. Kaya mahalaga ang pagsipilyo sa umaga. Kapag gumising, huwag munang uminom ng tubig. Sipilyo muna. Ang susi ay huwag lunukin ang bakterya na tumaas sa gabi. Ngunit bukod sa inflammation, may isa pang bagay na napapabagal sa utak. Iyon ay ang electrolytes.
Mga kaibigan, gaano karaming tubig ang iniinom ninyo sa isang araw? May mga taong umiinom ng maraming tubig para sa kalusugan. 2 litro sa isang araw, may iba namang 3 litro dahil sa tingin nila mabuti ito sa katawan kaya sadyang iniinom ng marami. Ngunit may bitak dito, kung tubig lamang ang iniinom na babawasan ang electrolytes. Ipaliwanag ko kung ano ang electrolytes. Ang sodium, potassium, magnesium at iba pang minerals ay tinatawag na electrolytes. Ang ginagawa nga electrolytes na ito ay naghahatid ng electric signal sa pagitan ng sululan ng utak. Ang inyong utak ay gumagana sa kuryente. Kapag nag-iisip, kapag nalala, kapag nagdedesisyon, lahat ay may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nage-mage selula, nage-utak. Ang naghatid ng electric signals na ito ay ang electrolytes. Isipin ng baterya, kung kulang ang electrolytes parang discharge na baterya. Kahit gaano kaganda ang makina kung walang kuryente ay hindi gumagana. Gayon din ang utak. Ngunit kung sobrang tubig ang iniinom, nabababa ang concentration ng electrolytes. Nagiging hindi mayos ang daloy ng kuryente. Nagiging malabo ang ulo. Hindi naka-concentrate. Nagiging malabo ang memorya. Maraming tao ang iniisip na ito ay pagod lamang. Dahil hindi nakakatulog, dahil tumanda, hindi iyon. Ito ay pagkasira ng balanse ng electrolytes. Siguro ngayon ay sobrang craving sa malat, ito ay signal mula sa katawan, signal na kulang sa sodium. Signal na kulang sa kuryente. Hindi ibig sabihin na kumain ng ramen. Ibig sabihin ay uminom ng asin ng angkop. Hindi laging mabuti ang low-salt diet. Lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang, madalas na problema ang kakulangan sa sodium. Sa katunayan, may hyponatremia. Ito ay estado kung saan mababa ang konsentrasyon ng sodium sa dugo. Ang sintomas ay ganito: sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal at pagbaba ng memorya, paggalito, pagbaba ng konsentrasyon, katulad ng early symptoms ng demensya. Maraming matatanda na pumupunta sa ospital na akala nila demensya, pero pagka-check ay electrolyte imbalance. Kapag uminom ng tubig, magdagdag na counting rock salt. Kapag gumising sa umaga, isang baso tubig na may counting rock salt, ito ang paraan upang magbigay kuryente sa utak. Buot ko, ang pagbagal utak ay hindi dahil sa edad lamang, hindi dahil sa pagod. Ito ay problema ng balansa. Kung bawasan ng inflammation at i-balance ang electrolytes, maaaring mabilis muli ang utak. Ngunit hindi pa tapos dito. Kung nabawasan na ang inflammation at nai-balance na ang electrolytes, oras na upang direktang bigyan ng supply ang utak. Siguro naisip ninyo na ito. Ano ang pagkakapareho na 4 na sakit na ito? Diabetes, high blood pressure, arthritis, dementia, mukhang makakaibang sakit. Ngunit sa kamakailang medikal na komunidad, nagsisimula na silang tingnan ng 4 na ito bilang isa dahil may common cause. Iyon ay ang blood vessel inflammation. Noong 2022, may mahalagang pag-aral na nalatala sa journal na Nature Medicine. Ang mga taong may mataas na antas ng chronic inflammation ay 2 beses na mas mabilis ang pagbaba ng cognitive function kaysa sa mga walang ganun. Ang inflammation ay umaatake sa mga daluyan ng dugo at nagugutom ang utak dahil sa mga daluyan. Kapag may inflammation sa loob ng daluyan, nagiging makitid ito. Sa makitid na daluyan, hindi may parating. Nang mayos ang oxygen at nutrients, ito ay nangyayari sa buong katawan. Kung mabara ang daluyan sa puso, myocardial infarction. Kung sa utak, stroke. Kung makitit ang daluyan sa binti, varicose veins. At kung mabara ang microblood vessels patungo sa utak, bumababa ang memorya at dumarating ang demensya. Mga kaibigan, kumakain ba kayo ng maayos? May mga taong kumakain ng 3 beses sa isang araw ng regular, ngunit ang utak ay maaring nagugutom.
Kahit gaano kaganda ang pagkain na kinakain kung mabara ang daluyan, hindi may parating. Kumakain ng pagkain pero nagugutom ang utak. Buso ang tiyan pero malabo ang ulo. Kumakain ng mayos pero sa hapon ay mabigat ang ulo. Nakakatulo ng mayos pero hindi nakakonsentrate. Kung mabara ang daluyan, kahit gaano kaganda ang pagkain ay walang saysay. Ang utak ay gumagamit ng higit na enerhiya kaysa sa inaakala. Ang timbang ng utak ay humigit kumulang 2% timbang ng katawan. Ngunit gumagamit itong 20% enerhiya sa isang araw. Isang maliit na organ na gumagamit ng napakalaking enerhiya. Kung maputol ang enerhiyang ito, agad na humihinto ang utak. Kaya ang pagpapanatili ng malinis na daluyan ay susi upang mapanatili ang memorya. Upang linisin ang mga daluyan, kailangan ng dalawang bagay. Una, antioxidant foods. Pangalawa, magandang taba. Dito maraming tao ang nakakamali. Iniisip nila na ang langis ay laging masama. Kung kumain ng langis, tumataba. Kung kumain ng langis, mababarahan ang daluyan. Dapat iwasan ang langis. Ang isipang ito ang nakakasira sa utak. Mga kaibigan, 60% ng utak ay taba. Ang utak ay isang bukol ng taba. Kung kulang sa taba, nagiging matigas ang cell membrane ng utak. Kung matigas ang cell membrane, nagiging mabagal ang paghati ng signal. Nagiging malabo ang memorya, nagiging mabagal ang reaksyon at bumababa ang konsentrasyon. Kung mas iwasan ang langis, mas natutuyo ang utak. May mga matatanda na napipilit ng low-fat diet. Dahil baka tumaba, baka mabara ang daluyan, ngunit sa halip ay natutuyo ang utak. Siyempre, hindi ibig sabihin na anumang langis ay mabuti. Dapat iwasan ang trans fat at oxidized oils. Dapat kumain ng magandang langis. Anong langis ang mabuti? Olive oil, perilla oil, fish oil, avocado oil, ang omega-3 fatty acid sa mga langis na ito ay nakpapalambot sa mga selula nga utak. Lalo na ang DHA sa isda ay pangunahing sangkap ng cell membrane ng utak. Habang tumatanda, nababawasan ang DHA. Kung hindi ito mapapalitan, nagiging matigas ang utak. May paaral na nasasabi na ang pagkain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay napapababa ng panganib ng demensya ng 30%. Binabawasan din nito ang blood vessel inflammation at dapat din kumain ng antioxidant foods. Blueberries, strawberries, almonds, walnuts, spinach, broccoli, salmon, mackerel, ang mga pagkain ito ay naglilinis ng mga daluyan. Lalo na ang blueberries ay superfood para sa kalusugan ng utak. Ayon sa Harvard Research, ang mga taong kumain ng blueberries ng 2 beses o higit pa sa isang linggo ay naantala ang pagbaba ng cognitive function ng 2.5 taon. Hinuhuli nito ang free radicals at pinapakalma ang inflammation. Buhat ko, upang gumana ng mayos ang utak, kailangan ng magandang taba, electrolytes at sapat na oxygen ang tatlong ito. Kung kulang kahit isa, nagiging mabagal ang utak. Kung kumpleto ang 3, muling nagigising ang utak. Ngunit mga kaibigan, kahit kumakain kayo ng magagandang pagkain, maraming tao ang nakakamali sa isang bagay. Iyon ay ang itlog. Dahil mabuti daw sa memorya, masipa silang kumakain ng itlog. May choline sa itlog. Ang choline ay raw material para sa neurotransmitter na tinatawag na acetylcholine. Sa katunayan, marami sa manggagamot para sa demensya ay nagpapatas ng acetylcholine. Kaya mabuti ang itlog. Ngunit kung itlog lamang ang kinakain, nababawasan ang epekto. Upang gumana ng maayos ang choline sa utak, may kailangan. Iyon ay vitamina B. Kung walang vitamina B, hindi makakarating ang choline sa utak. Ang choline ay parang parcel box. Ang vitamina B ay parang delivery person. Kahit gaano kaganda ang item, kung walang makahatid ay walang saysay. Ang vitamina B ang nakdadala ng choline sa utak. Sa mga ito, may partikular na mahalaga sa utak. Una, vitamina B3, tinatawag ding niacinamide. Ito ang napapanda sa energy factory ng utak. May mitochondria sa loob nga sulod ng utak. Ito ang factory na gumagawa ng enerhiya. Sa utak, marami ang factory na ito. 10 beses o higit pa kaysa sa ibang selula.
Ibig sabihin ay kailangan ng maraming enerhiya. Kung kulang sa vitamina B3, humihinto ang factory na ito. Kung walang enerhiya, nagiging mabagal ang utak. Pagod at malabo at hindi nakakonsentrate. Susunod ay vitamina B12. Ang vitamina B12 ay gumagawa ang insulator para sa nerbiyos. Isipin ang wire. May rubber covering sa palibot ng copper wire. Kung matanggal ang covering, nakakagulo. Gayon din ang brain nerves. May myelin covering sa palibot ng nerve cells. Ang B12 ang gumagawa nito. Kung kulang natatanggal ang covering nervyos, nagali ang signal, nakakagulo at nagiging mabagal. Namamanhid ang kamay at paa, nagiging malabo ang memorya at maaring magkaroon ng depression. Ngunit may problema. Abang tumatanda, nababazan ang absorption rate ng vitamina B dahil nababazan ang pagtatago ng stomach acid. Ang dose ay kailangan ng stomach acid upang maabsorb. Pagkatapos ng 60 taong gulang, kahit gaano karaming karne ang kainin, madalas na hindi mayos na naabsorb ang B12. Ayon sa US National Institutes of Health data, 30% ng populasyon na 60 taong gulang patas ay may B12 deficiency. Hindi nila alam. Iniisip nila na ang pagod ay dahil sa edad, ang pagkalimot ay normal na. Kaya hindi sapat ang pagkain lamang. Kailangan ng supplements. Ngunit hindi anumang vitamina ang inumin. Hindi mabuti ang high dose. Dapat balance ang buong B group at dapat active form. Ano ang active form? Ito ang form na direktang magagamit na katawan. Ang ordinaryong vitamina ay kailangang i-convert muna ng katawan. Habang tumatanda, nababawasan din ang kakayahang i-convert. Kaya mabuti kung active form mula sa simula. Buat ko. Bago kumain ng itlog, siguraduhin mo nang kumuha ng vitamina B. Ang vitamina B ang nagdadala ng choline sa utak. Ang vitamina B ang gumagawa ng enerhiya sa utak. Ang vitamina B ang nagpoprotekta sa nerbiyos. Ngunit hindi sapat ang pagpapasigla sa utak lamang. Dapat ding ay clear ang utak. Buong araw ay nagtatrabaho ang utak. Naisip, naalala, nagdedesisyon sa prosesong ito ay namumuo ang dumi. Tinatawag itong metabolic waste. Ang pinaka-problema sa mga ito ay ang protina na tinatawag na amyloid beta. Kung may pon ang protinang ito sa utak, dumarating ang demensya. Sa utak ng Alzheimer's patients, natatagpuan ang amyloid sa mga bukol. Ngunit may oras para linisin ang maduming ito. Iyon ay kapag natutulog. Noong 2013, may nakakagulat na diskubre na koponan mula sa University of Rochester. Natagpuan nila ang lymphatic system sa pamamagitan ng pag-aral na ito na bago, ang brain science. Noon alam na walang lymphatic system sa utak. Ngunit may nakatagong cleaning system na gumagana lamang kapag natutulo. Habang natutulo, ang cerebrospinal fluid ay nahuhugas sa bawat sulok ng utak. Parang washing machine na nagalis ng mga waste. Ang amyloid beta ay nililinis din sa oras na ito. Ngunit ang cleaning na ito ay nangyayari lamang kapag malalim ang tulog, hindi sa shallow sleep. Kung gumagalaw habang natutulog, walang cleaning. Kung nagigising sa gitna, nahinto ang cleaning. May mga matatanda ngayon na nanonood ng smartphone sa gabi dahil hindi makatulog, nanonood ng YouTube. Tinitignan ang chat, binabasa ang balita. Ito ang nakakasira sa utak. Ang blue light ay humahadlang sa pagtatago ng melatonin. Kung walang melatonin, hindi makakakuhang malalim na tulog. Kung hindi makakakuhang malalim na tulog, hindi gumagana ang lymphatic system. Walang cleaning sa utak, naipon ang amyloid. Araw-araw, kung paulit-ulit, ito tumataas ang panganib ng dementia. Sa katunayan, may pag-aral na nagsasabi na ang mga taong may sleep disorder ay 1.5 beses na mas mataas ang rate ng demensya. Ang mga taong mas mababa sa 6 oras ang tulog sa isang araw ay may 30% na mas maraming amyloid accumulation. Hindi nakakatipid nga oras sa pamamagitan ng pababawas ng tulog. Ito ay kinakain ng utak, kaya mahalaga ang tulog. 1 oras bago matulog, ilagay ang smartphone, gawing madilim ang kwarto.
Panatilihing medyo malamig ang temperatura ng kwarto. Dapat malalim ang tulog upang maklin ang utak. Buhat ko sa inyo, ang bitamina ay nagpapasigla sa utak. Ang tulog ay naglilinis sa utak. Ang dalawang ito ay dapat makasama upang mapanatili ang memorya. Sa araw maglagay enerhe fuel sa utak gamit ang bitamina B at sa gabi i-clear ang dumi gamit ang malalim na tulog. Ito ang basic para sa kalusugan enerhe utak. Ngunit mga kaibigan, may isa pang natitira. Ngayon ipapaliwanag ko kung paano ito isasagawa sa mesa. Narinig na ba ninyo ang Mediterranean diet? Ito ang diet na kilala bilang pinakamabuti para sa kalusugan ng utak. Pag-aral na inilatala ng American Academy of Neurology noong 2024. Sinubaybayan ang 500 matatanda na 60 taong gulang pataas sa loob ng 3 taon. Ang grupo na sumunod sa Mediterranean diet ay 35% na mas mabagal ang brain atrophy. Ang score sa memory test ay average na 20% na mas mataas. Ngunit maraming tao ang inisip ng ganito. Mediterranean diet, iyon ba ay pagwiwisi? Ng olive oil at paggayon ng salad, hindi ito bagay sa mga Pilipino. Mali ang iniisip. Ang susi ng Mediterranean diet ay hindi ang ingredients, ang prinsipyo. Magandang langis, sariwang gulay, katamtamang protina, fermented foods. Ito ay maaring ay apply sa Filipino food. Hindi mahirap. Kapag nagluluto ng kanin, maglagay ng 1 kutsara ng olive oil. Habang nakutso at ito, dahan-dahang tumataas ang blood sugar. Kung mabilis tumaas ang blood sugar, mabilis lumabas ang insulin. Kung paulit-ulit nakakaroon ng inflammation sa utak, pinipigilan ito ng 1 kutsara ng langis, maayos na naibibigay ang enerhiya sa utak. Para sa stir fry, gamitin ang avocado oil. Ang olive oil ay mababa ang smoke point. Na-oxidize ito sa mataas na temperatura. Ang avocado oil ay mataas ang smoke point, kaya angko para sa stir fry o paprito, para sa gulay perilla oil, para sa salad dressing olive oil, para sa stir fry avocado oil. Ganito ang paghahati ng gamit. Ang protina ay kainin sa umaga. Itlog, tofu, isda, beans. Kung kumain ng protina sa umaga, maayos na gumagana ang utak sa buong araw. Matatag din ang blood sugar. Ang fermented foods ay kainin sa gabi. Kimchi, miso, natto, yogurt. Sabi ito ka ginagawa, ang 90% ng serotonin ay nagiging melatonin sa gabi at ang melatonin ay gumagawang ng malalim na tulog. Ang kalusugan ng bituka ay sa huli ay naunay sa memorya. Kung komportable ang bituka, komportable ang utak. Ang prutas ay kainin sa hapon. Blueberries, strawberries, mansanas, ubas. Kapag bumababa ang blood sugar sa hapon, ang natural sugars ng prutas ay nagbibigay ng enerhiya sa utak. Prutas sa halip na sweets. Ito ang Filipino adaptation ng Mediterranean diet. Hindi komplikado. Baguhin ang uri ng langis, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain at item ang timing ng pagkain. Simulan ngayong gabi. May isa pang mahalaga. Kahit gaano kaganda ang kinakain, may mga nutrient na kulang, lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang nababasan ang absorption at kailangan. Mahirap punuin gamit ang pagkain lamang. Simulan ko sa basic routine. Una, pumili ng produkto na maraming omega-3 DHA. Tingnan ang likod ng produkto kung may nakasulat na EPA at DHA content. Pumili ng produkto na may hindi bababa sa 500 mg. Ang DHA ang gumagawa ng cell membrane ng utak. Mabuti pro ang direktang gumagana sa utak ay DHA. Kainin pagkatapos na almusal. Dapat kasama ng langis upang maabsorb ng maayos. Pangalawa, vitamina D. Maraming taong mahirap magparaw ng sapat. Kung kulang sa vitamina D, nababawasan ang function ng control sa inflammation ng utak. Kainin sa D3 form. Ito rin pagkatapos ng almusal. Pangatlo, magnesium na kailangan para sa nerve stability at tulog. Karamihan sa mga modernong tao ay kulang sa magnesium. Kung stress, naubos ang magnesium.
Kung kulang sa magnesium, namamanhid ang binti sa gabi at mababaw ang tulog. Ang pagkakapit ng mata sa ilalim ay senyales din ng kakulangan sa magnesium. Kainin pagkatapos ng hapunan o bago matulog. Ang tatlong ito ang basic routine: omega, 3 at vitamina D sa umaga, magnesium sa gabi. Simple. 2 capsule pagkatapos ng almusal, 1 capsule pagkatapos ng hapunan. Kung patuloy ninyong gagawin ito, mabubuo ang basic na lakas. Subukan ninyo sa loob ng 3 buwan. Mararamdaman ninyo ang pagbabago sa katawan. Sa ibabaw nito, maaring idada ang focus care. Para sa mga nais pangang palakasin ang memorya, ito ang kombinasyon. Citicoline. Ito ang raw material na direktang gumagawa ng cell membran ng utak. Tinatawag din itong CDP-choline. Mamata ang efficiency ng paghatid sa utak kaysa sa choline mula sa itlog. Kainin sa umaga kasama ang omega 3. Kapag nakita ang dalawang ito, nakakaroon ng synergy. Ang curcumin na nakuha mula sa turmeric, ito ay may malakas na anti-inflammatory action. Binabawasan nito ang inflammation sa utak at pinipigilan ang akumulasyon ng amyloid. Ngunit ang problema ay mahina ang absorption. Karaniwang curcumin ay karamihan ay na-excrete lamang. Dapat pumili ng absorbable curcumin. Ang produkto na may idinakda na piperine o liposomal form ay mas mataas ang absorption rate. Kainin pagkatapos ng tanghalian. Phosphatidylserine ay pangunahing sangkap ng cell membrane ng utak. Habang tumatanda, nababawasan ang sangkap na ito. Kung mapapalitan, nagiging flexible ang cell membrane. Nakakatulong ito sa memorya at konsentrasyon. Binabawasan din nito ang stress hormone na cortisol. Kainin sa gabi. Ang basic routine ay ang foundation ng lakas. Ang focus care ay ang karagdagang construction sa ibabaw nito. Isipin ang pagtatayo ng bahay. Kung walang foundation, guguho ang gusali. May pagkakasunod-sunod din ang supplements. Una, panatilihin ang basic routine ng higit sa 3 buwan. Kapag naging stable ang katawan saka, idagdag ang focus care. Huwag magmadali. Dahan-dahan nagbabago ang utak. Ngunit tiyak na nagbabago ito. Kung masisimula ngayon, magiging iba ang 3 buwan mula ngayon. Magiging iba ang 1 taon mula ngayon. Ang inyong utak ay maari paring magbago. Ang memorya ay hindi bagay na ipinanganak na mayroon. Ito ay pinangangalagaan. Ito ay ginagawa ng araw-araw na pagpili. Ngayon, 1 kutsara ng olive oil sa mesa, 2 capsule ng supplement sa umaga, 1 fermented food sa gabi, ilagay ang smartphone sa gabi. Kahit parehong 70 taong gulang may nakaalala sa pangalan ng apo at may hindi. Ang pagkakaiba ay hindi ipinanganak. Ito ay pinangalagaan. Ang paglalagay ay pagpili. Simulan ninyong baguhin ang pagpili ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video ngayon, maiwan ng komento na gawin sa 2 salita. Ang bawat komento ninyo ay nabibigay ng lakas upang makagawa ng mas magandang content. At siguraduhin ibahagi ang video na ito sa mga taong naaalala sa memorya sa paligid ninyo. Salamat sa pagkasama hanggang sa dulo.